Magandang umaga, Ma'am Maricel, Manong Ted, at sa lahat po ng nakikinig. Opo. Ma'am, una sa lahat, ano po ba ang pagkakaunawa ng Alliance of Concerned Teachers dito po sa proposal ng Department of Education na simula na yung trimester sa public school? How does it work? Ayan din po ang tanong namin, how will it work? No? Mm-mm. Dahil sa proposal po ng DepEd, actually wala pong nagaganap pa, no, na consultation sa hanay naming mga guro. Yan din yung unang-unang kine-question namin. Dapat talaga malaganap muna, no, yung consultation on the ground. Pero nabasa po namin yung kanilang proposal, ang sinasabi po nila mula doon sa ating quarterly na pamamaraan, no, 4 na hati, no, na ating school calendar ay magiging trimester school calendar tayo. Ibig sabihin, hahatiin po, Ma'am Maricel, sa 60 plus days yung ating class days at merong 10 araw, 6 hanggang 10 araw na tinatawag nila na instructional block, mga enrichment block, kung saan dito raw po gagawin yung mga parents-teacher consultation, mga preparation namin, yung mga paperwork, no? At yung mga remediation, inset, etc. Wellness break ang tawag nila, no? Na ang dahilan daw ng DepEd ay para mabawasan yung aming pagiging overwork, yung pagiging overloaded namin, at yung sinasabi nga no EDCOM2 daw na nawawalang mga school days during yung mga kanselasyon ng klase, no? Para sa amin, Ma'am Maricel, Manong Ted, kahit anong adjustment pa yan ng curriculum o calendar, kung wala naman talagang maayos na kalagayan sa school. Halimbawa, yung sinasabi po nila na talagang mabigat yung aming trabaho, overloaded kami, no? Kung wala ka namang idadagdag na mga non-teaching personnel, yung dagdag na classroom, siksikan pa rin kami, walang dagdag na mga learning material support sa mga teachers, ulit-ulit lang tayong mauuwi dito sa mga, tingin namin, eksperimento na naman, no, ng mga proposal. Kasi sa nakikita po namin na magiging problema nito, madali naman po talagang sabihin na baguhin yung school calendar. Pero it comes with, ang tanong ng teacher, nagkaroon po kami ng survey nitong Biyernes hanggang nitong weekend. Ang tanong talaga at pangamba ng teacher, papaano yung magiging adjustment halimbawa dun sa ituturo namin, competencies. Kasi mula dun sa 4 na hati, syempre i-adjust mo yan na magiging trimester. Papaano naman din yung aming grading system, yung mga school cards, yung mga assessment, magbabago ba ng criteria? Ay, yung mga technical na usapin na magiging malalim yung epekto sa aktual na pagtuturo at pagkatuto ng bata. Kaya kung sa amin, kami na naman ang sasalo nito, kaya mas lalo't higit dapat marinig din yung boses namin through consultation. So, yun pagdating po doon sa school calendar, halimbawa, ano po yung nakikita ninyong problema? Bakit po tinututulan ng ACT itong proposal na ito ng DepEd? Para sa amin, wala naman talagang problema kung sa usapin lang yan ng calendar. Pero sa amin, hindi talaga ito madali at kagyat na dapat na ipatupad kung hindi ito lalapatan nung mga mas kailangan sa tingin namin na agarang solusyon. Halimbawa nga yung mga kakulangan, tulong sa teachers. Kasi tulad ng sinasabi namin, pag nagbago yung school calendar, magkakaroon talaga ng adjustment doon sa aming mga ituturo. Particularly, yung mga budget of work namin, no? Kailangan niya ng training, orientation. Sapat ba yung panahon kung i-implement ito this coming school year? Bakit, ang tanong din namin, bakit kaya ngayon i-implement ito sa lahat? Samantalang nung mga nakaraan, nagkaroon naman ng pilot para at least makita natin yung magiging epekto nito sa hindi naman abrupt, no? Ibig sabihin paunti-unti, no? Pero ngayon kasi parang sa nakikita namin, hindi talaga sapat yung natitirang mga buwan in preparation para doon sa kagyat na pagbabago ng ating school calendar, no? At sa tingin nga namin, hindi talaga ito dapat yung pinakapangunahing sagot doon sa mga problema natin. Okay. So pag-usapan po natin yung kasalukuyang sistema, yung quarterly yung ating system, ano po? Ano yung nakikita ninyong problema bilang mga guro doon sa kasalukuyan nating sistema na kailangan tapalan ng solusyon? Para sa amin, naniniwala naman kami doon sa data na nilabas no, ng EDCOM2 na talagang malaking problema natin dito yung mga existing na kakulangan natin. Challenge talaga sa amin, Ma'am Maricel, yung kakulangan ng classroom at teaching personnel kasi
yung trabaho namin nadodoble, no, dahil nga doon sa kakulangan ng classroom. Ang epekto niyan, marami kaming estudyanteng tinuturuan, siksikan. Kapag ka naman kulang ng teacher, syempre yung loading namin mas mabigat, no? Kung wala pa yung mga non-teaching natin, imbis na mag-focus kami sa pagtuturo, pati yung clerical and admin work, sinasalo rin namin. So yan talaga yung ilang mga mabibigat na problema namin na sa tingin namin, hindi pa rin talaga sapat yung sinasabi nila na historic budget natin for this year para tugunan yung mga kakulangan na ito, no? Bukod doon, yung tulong doon sa mga learning materials ng mga bata. Ngayon, sa mga public school natin, hindi sapat yung mga napiprint na mga textbook at yung mga learning materials sa mga estudyante. Hindi 1:1, no? Marami dyan, abonado pa yung mga teachers natin. Kahit doon sa mga learning program ng DepEd, halimbawa yung aral program, in-implement po ito nitong nakaraang second quarter to fourth quarter hanggang ngayon, no? Pero wala yung pondo, ngayon lang yan magkakapondo ngayong taon. Pero for the past months, yung mga teacher natin ang nagpiprint pa ng mga kailangang mga materyales. At syempre, nagtuturo lampas doon sa kanilang itinakdang teaching loads na thank you na lang na dapat may overtime pay yun. Aray ko. Pero yung sinasabi nila na reduce yung workload ng mga guro kapag nag-trimester, paano mangyayari yun? Paano ninyo nakikita yun? Ang sinasabi ng DepEd, dahil nga meron kang 10 araw na ilalaan para doon sa mga, sabi nila, yung mga report card distribution, yung mga checking ng mga school form, mga grade computation, na ginagawa kasi namin yan, Ma'am Maricel, kapag kumbaga, pagkatapos ng klase, doon kami magre-reading of forms, ganyan, no? O kaya yung card distribution, Sabado, o kaya holiday, no? Yun daw, doon daw yun makakatulong. Pero sa tingin namin, hindi yun yung pinakapangunahing solusyon eh. Halimbawa, kung dun sa mga checking of forms, bakit hindi na lang padaliin yung mismong school forms na ngayon hindi kayo maniniwala, no? Ma'am Maricel, Manong Ted, na sa mga schools natin, mano-manong sinusulat yung ating mga report card, mano-manong binabasa. Makakarinig kayo sa mga natin, no, sa mga faculty room na nagbabasa ng 79, 78, 85, 82, 83, no, gano'n, no, literally. Sa panahon ng digitalized na dapat ang lahat, ganun pa ang ginagawa sa mga schools natin. You can't imagine, no? Yung mga gano'n, no, na mga simpleng mga problema natin na hanggang ngayon ginagawa pa rin talaga dun sa ating mga paaralan. Tingin natin, marireduce sana yon kung merong mga changes sa tulong, no, doon sa ating mga teachers sa pamamagitan pagdadagdag ng personnel, pagpapaalis talaga ng mga pahirap para sa amin ng mga paper and schoolwork. Sige. So what is your proposal, Madam Ruby, ngayon sa DepEd? Kung nakikinig man sila sa atin, ano ang inyong mensahe sa kanila? Ang mensahe po talaga namin sa Department of Education, sa mga ganitong pulisiya, napakahalaga nung konsultasyon dun sa hanay ng mga magpapatupad nito, particular sa aming mga guro, sa mga magulang din, maiging tanongin din natin. Pangalawa, lahat ng mga policies, kasi particularly itong school calendar, hindi lang siya simpleng papel, no, kundi kaakibat nito ay yung suporta sa ating mga guro, yung adjustment, halimbawa kami naman yung mag-a-adjust, dapat sana ay kilalanin din yung kalagayan namin, at kung kami yung tatanungin, kung solusyon at solusyon lang din, kailangan talaga na ayusin natin yung pagdadagdag doon sa ating mga classroom, pagdadagdag ng personnel, teaching personnel talaga, para yung mga teachers natin hindi naman po hirap na hindi lang pagtuturo yung ginagawa, kundi pati yung napakarami pang mga paperwork doon sa ating mga eskwela at admin tasks. Oh, sige. So, ang akin naman nga dito, kung maaari lang, consult first before announce. Right. You Agree. Di ba? No. Tama po. Kumbaga, consult before implement. Yon. Yan ang mensahe ngayon siguro na ating gustong ipabatid dito po sa Secretary ng... sino ba ang Secretary ng Education? Si Secretary Sani. Ay, akala ko si Trigib. Okay. Sorry. Oo. Sec Sani. Natawa tuloy si Ma'am Ruby. Salamat, Ruby, ha. At muli kami makikipag-ugnayan sa inyong hanay sa gantong uri ng napaka-importanteng isyong pang-edukasyon. Salamat.
Salamat pa ng Ted, Ma'am Maricel. Salamat. Oo, Grabe. natawa siya Ang kayo. hirap magko-compute ka ng grades tas walang OT. Mm. Grabe na. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!